Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamumukaw ng Espiritu Santo, dumami ang bilang at samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Pinili ang 7 diakono upang samahan ng mga apostol sa kanilang gawain. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi na dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ng alpa, awit ay saliwan. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.
Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y mabubuhay. Ang mga Kristiyano, ang mga batong buhay na bumubuo sa banal na templo ng Diyos. Ito'y isang pagpapala at isang pananagutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinilaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan
patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. 5 linggo na tayo na nagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, at kung atin pong tatahakin o babaybayin ang mga linggong ito, ang tagpo natin ay isang mensahe na aalis na, isang mensahe ng pamamaalam na. Bagamat nung sa mga simula nagpaalam na si Kristo na sinabing malapit na ang kanyang paghihirap, pagpapakasakit, pagkamatay, pero muli siyang mabubuhay. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, konting panahon na lamang ninyo ako makakasama o makikita. So ngayon naman ay sa diwa ng kanyang muling pagkabuhay at 2 linggo, 1 linggo, ay aakyat na siya sa langit. Tuluyan ng hindi makikita physically si Kristo. Kaya sabi nga niya sa huling bahagi, ako'y pupunta na sa aking Ama. So nasaan ba ang Ama? Naroroon sa langit. Kaya kung yung ating pong ibanghelyo ngayon ay sisimulan din natin mula sa dulo hanggang sa umpisa na pabaliktad. So aalis na si Kristo, pupunta na sa Ama. At ninanais o tinatanong ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. Ganon din naman si Tomas na sinasabing, paano po, saan ang daan? Paano kami makapupunta doon sa lugar ng iyong Ama? At muli, sinabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At tandaan niyo po, ang mensaheng ito, bagamat pamamaalam, ito ay may kalakip ding pangako na tayo po ay kanyang babalikan at kukunin para dalhin sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya sa simula, sinabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa. Manalig lang kayo
sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, huwag mabalisa. So, kamusta ang inyong tulog? Natulog ba kayong balisa? Tapos gumising ng balisa. May naitutulong ba? May naitulong ba sa mga iniisip ninyo, sa mga problema ninyo, ang pagiging balisa? Kasi sabi, wag mabalisa, manalig lang. At yan yung isang mga, very challenging na ipagawa sa tao. Yung wag mabalisa, tapos manalig. Nababalisa tayo, at lalo tayong nawawalan ng pananalig. Paano na tayo? Kaya kadalasan dumidiskarte na tayo sa sarili natin paraan. Kapag napangunahan na tayo ng takot dahil sa mga ikinababalisa o pinoproblema natin, kung saan-saan at anong paraan na ang ating ginagawa, nakadalasan lumalabag na tayo sa pinag-uutos ng Diyos. Pakisabi nga ulit sa katabi, huwag ka nang mabalisa. Anong kasunod niyan? Anong sabi dito? Huwag ka nang mabalisa. Tandaan mo ha, huwag ka nang mabalisa. Kukunin ka na ni Lord. Diba? Ang sabi naman dito, huwag kayong mabalisa. Ibig sabihin, diba, enjoy mo naman ang buhay mo. May sakit ka, wala ka nang magagawa dyan. May mga sakit na pag sinabi ng doktor, wala na po tayong magagawa. O anong dapat gawin? Ilang oras na lang ba? Ilang araw na lang ba? Ilang taon na lang ba ang ilalagi mo dito sa mundo? O bakit ka pa magpapakabalisa? Bakit di mo na lang i-enjoy ang buhay? Bakit di ka na lang magsimba? Bakit di ka na lang magdasal ng todo-todo? Kasi nung panahon na ikaw ay nasa kalakasan pa, wala kang tigil sa kakatrabaho, wala kang tigil sa kung ano man mga pinaggagawa natin, o ngayon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Kaya nga sabi ni Kristo, sandali lang, aalis lang ako, ipaghahanda ko kayo ng silid. Doon sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo. Di ba? Parang napakaganda na, ay salamat naman, mayroong naghahanda para sa akin. Salamat naman at mayroong namang nakakaisip sa akin. Kasi lagi na lang ikaw, di ba? Ikaw na lang na ikaw. Ikaw na nag-provide, ikaw na ang gumastos, pati nga kuryente ng mga 4-piece, ikaw na nagbabayad, di ba? O malapit nang matapos, okay, sandali na lang. Inaayos, pinagaganda yung silid para sa atin. Di ba? Dapat ma-excite ka. Dapat manabik ka doon. Hindi ka dapat matakot. Sabi ni Kristo, manalig ka lang. Kasi baka, di ba, pinaganda tayo ng silid, hindi natin magagamit. Kasi kung saan-saan tayo nagpunta, kung saan-saan tayo nagtiwala, o kung kani-kanino tayo nagtiwala, imbis na sa Diyos. Yung pinagtitiwalaan natin, hindi makapag-provide, hindi makakapagbigay sa atin ng pabahay. Pero si Kristo, sinasabi na ngayon, eto, may pabahay para sa atin doon sa inaasikaso lang niya. Pero sa ngayon, habang hinihintay natin matapos yon, habang hinihintay natin ang kanyang muling pagdating o pagbabalik, ayus-ayusin natin ang ating disposisyon sa buhay. Gusto nyo naman kadalasan sa inyo, no? Gusto nyo pa namang mabuhay ng mahaba, ng matagal. Pag sinabi ba, pag tinanong ka ni Kristo, ilang taon pa gusto mo? Sige nga, ilang taon pa ang gusto mo? Uy. Ilang taon pa? 5 years, 10 years pa ba? Sige na, malay nyo, di ba? Ipagkaloob sa inyo, 50 years pa. Pero kung ganyan ang gusto natin, gusto pa natin mabuhay na matagal, itigil na natin mga pagrarally-rally.
Itigil na natin yung mga pag-aaway-away. Kasi sayang naman kung nabubuhay tayo, pero lagi naman tayong galit. Nabubuhay nga tayo, pero lagi naman tayong may kaaway. Para saan pa? Yung gusto natin, Lord, mahabang buhay pa. Kasi marami pa pong 4Ps ang umaasa sa amin. Huwag kayong magreklamo. Ilang presidente pa ba ang gusto ninyong maranasan? Ilang corrupt official pa ba ang gusto mong iboto? Kaya kalmahan lang natin. Di ba? Parang huwag kayong mabalisa. Sayang eh. Marami nga ang pag dumalaw ka sa mga ospital ngayon, marami ang talagang nagsusumikap na makalabas na ng ospital. Kasi matagal na silang nasa ospital. Pero ikaw, nandito ka sa labas, pero ayaw mo namang ayus-ayusin ang buhay. Ayaw mo namang maging mas masaya. Na kaya naman, pwede naman. May mga bagay lang talaga na nangyayari sa buhay natin na kailangan mo lang talagang tanggapin para mas maging maayos na ang iyong buhay. So muli ang mensahe ni Kristo, tandaan natin mabuti, pinaghahanda tayo ng silid, pag okay na yon, babalik siya at kukunin tayo. So, hindi pananakot at hindi tayo dapat matakot, kundi dapat tayong maghanda at maging excited sa kanyang pagbabalik sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong manalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod ng mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan at kapayapaang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagugulumihanan, nakakaramdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasumpong nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan
at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Makarating nawa sa silid na inihanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak, kabuhay din ang Mesiyas at magbabalik sa para mahayak sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Carlo at Manolito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.